Mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay sasagutin ko ang ilang mga katanungan tungkol sa kahandaan at kasiningan sa pagpili ng kagamitang panturo. Unang katanungan, sa napag-aralan at nabasang paksa, gaano kahalaga sa isang guro at ganun din sa mga mag-aaral ang pagkakaroon ng kahandaan at kasiningan sa pagpili ng kagamitang panturo? Ang pagkakaroon ng kahandaan at kasiningan sa pagpili ng mga kagamitang panturo ay lubos na mahalaga para sa guro at mga mag-aaral. Ang maingat na pagsusuri at pagpili ng mga kagamitan ay nagbibigay daan sa masusing paghahanda ng mga aralin. Ang kahandaan ng guro na magtaglay ng makabagong kagamitan at paggamit ng iba't ibang mga estratehiya na nagtataguyod ng kasiningan sa pagtuturo ay nagbubukas ng pintuan para sa mas malikhaing pagsasanay. Ang paggamit ng kagamitang panturo na may kasiningan ay pumupukaw ng interes at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Pangalawang katanungan, sa iyong sariling pananaw, ano ang kagamitang panturo bukod sa ibinigay na kahulugan ng dalawang dalubwika tungkol dito? Para sa akin, ang mga kagamitang panturo ay lahat ng mga bagay o alinmang bagay o kasangkapan na ginagamit at nakatutulong sa guro upang magbigay ng impormasyon, magturo at maghatid ng mga aralin sa kanilang mga mag-aaral. Kasama sa kagamitang panturo ang mga tradisyonal na gamit tulad ng libro, pisara, flashcards, mga charts at iba't ibang mga ilustrasyon, pati na rin ang mga teknolohikal na kasangkapan tulad ng computer, projector at iba't iba pang mga multimedia tools. Ibig sabihin, ang mga kagamitang panturo ay lahat ng bagay na kasangkot sa proseso ng paghahatid ng kaalaman. Layunin ng kagamitang panturo ay mapadali at mapabuti ang proseso ng pag-aaral, palawakin ang pangunawa ng mga mag-aaral at magbigay daan sa masigasig na pagtuturo. Sa pangatlong katanungan, bakit sa paghahanda ng kagamitang panturo ay kailangang isaalang-alang natin ang kaangkupan sa panahon? So, kailangang isaalang-alang ang kaangkupan sa panahon sa paghahanda ng mga kagamitang panturo dahil ang pagsaalang-alang sa kaangkupan sa panahon sa paghahanda ng kagamitang panturo ay naglalayong mapanatili ang kahulugan at kapanapanabik ng mga aralin para sa partikular na grupo ng mag-aaral sa pamamagitan ng pag-unawa sa karanasan, interes at pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon. Mas magiging epektibo ang mga kagamitan sa pagtuturo, nagbibigay daan sa mas makabuluhang edukasyon. So sa pang-apat na katanungan, dapat bang isaalang-alang ang mga mag-aaral at biographical na lokasyon o lugar na tinitirahan ng mga ito? Para sa akin, oo. Ang pagsaalang-alang sa mga mag-aaral at kanilang biographical na lokasyon ay mahalaga sa paghahanda ng ating mga kagamitang panturo. Ito ay makatutulong sa pag-customize ng mga materyales ng pagtuturo upang maging mas kaakibat at kaangkop sa kanilang kultura, karanasan at pangangailangan. Ang personalisadong pagtutok sa mga mag-aaral at sa kanilang lokasyon ay maaaring magresulta sa mas mataas na pag-unawa at pakilahok ng mga mag-aaral sa kanilang edukasyon. So, sa panghuling katanungan, ipagpalagay na ikaw ay isa ng ganap na guro sa isang pampublikong paaralan. Ikaw ay naatasang magpaliwanag ng isang napapanahong isyu sa lipunan sa mga mag-aaral. Alin sa 11 baitang ng hagdan ng karanasan ang ipararanas mo sa mga ito? Bakit? Kung ako ay magiging isang ganap na guro na makakapagturo sa pampublikong paaralan at na maaatasan na magpaliwanag sa aking mga mag-aaral ng isang napapanahong isyu sa lipunan, ang pipiliin kong baitang mula sa hagdan ng karanasan na maaring ipararanas ko sa aking mga mag-aaral ay ang madulang pakikilahok, na kung saan ay aatasan ko ang aking mga mag-aaral na isadula ang isang partikular na isyu sa ating lipunan at mga posibleng solusyon nito, at sa ganoong paraan ay mas magiging epektibo ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. At yun lang po, maraming salamat.